Okay, meron tayong tinapos na pulib. Anong oil boundary? Buti, tumigil yung ulan kasi kanina umulan. Yan. Tapos sa ating pulib, nakita na ng customer kung paano mag-charge yung baterya. Napakita natin, wala tayong overcharging. Nakita nga, tama lang yung charging. Okay, sir. Sama sa video, sir. Okay na. Sir, tanong lang po ano. Nasaksihan nyo po yung pagkakapulib sa motor nyo. Ano po masasabi nyo, sir? The best, recommended. Malinis po ba? 100%. Malinis. Malinis. Walang putol wiring. Yan. So, Nagulat. kahit pa paano, ayayos natin yung wiring ni sir, no? Sad to say, no, mga sir, 2018 model yung Sulti ni sir, bumigay po regulator. Binasahan ko po ito ng kuryente. Sir, nung binasahan ko po ng kuryente, umabot pa ba ng 14 volts yung unang regulator, yung dati? Yes po, 14.6. Hindi, yung luma. Luma. Yung dati. Umabot ba ng 14? 14 ba? 12 lang, sir. 12. 12 lang, hindi na umabot ng 14. So, hindi na niya kayang i-charge yung baterya hanggang sa nalobat na yung baterya. Tapos may dumarating, may sinasabi si sir tungkol sa pag nagdarating na ho kayo ng 80 kph, ano nangyayari, sir? Pumuputok po. Namumugak na. Namumugak. So, parang ayaw niya ng tumakbo. Wala na, ayaw na sumagat ng 90. So, ibig sabihin, parang kinakapos-pusa sa kuryente, no? Po, nagbibitin. Ayun. So, yung kahalagahan ho kasi ng pulib, kahit pa paano, hindi ho basta-basta mabibitin yung motor nyo, yung makina nyo sa kuryente. Talagang ibubuhos ho niyan. Okay po. Sir, baka po may nice shoutout. Shoutout sa girlfriend ko. Okay. Pwede na tayo magpaalam, sir. Peace po tayo sa inyo, sir. Peace. Peace. Salamat po. Pang-apat na motor, Pulib, Sulti. Maraming salamat po. Thank you po. Abangan ng video.